Isipin mong mabuhay sa isang lugar kung saan bawat araw ay isang laban para mag-survive. Kung saan ang lamig ng gabi at ang gutom ay laging kasama. Isipin mong ang tanging matutuluyan mo ay isang tambak ng karton na ginagamit mong higaan at kung saan ang pinakasimpleng kagustuhan, tulad ng mainit na pagkain, ay tila malayo sa iyong abot. Iyon ang buhay namin. Nabubuhay kami sa hangganan. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa amin bukas, ngunit hindi kami sumusuko. Bawat umaga, parang ang bigat ng mga pagsubok ay sumisira sa amin, pero sa kabila ng lahat, may isang bagay sa amin na tumangging magbigay. Ngunit hindi natapos dito ang aming kwento. Sa gitna ng laban, nakatagpo kami ng lakas para magpatuloy. Kahit na ang lahat ng nasa paligid namin ay nagsasabing wala ng pag-asa. Sa mga sandaling iyon ng desperasyon, doon nagsimula ang pagbabago. Sa bawat hakbang na ginawa namin, kahit na ito ay maliit, palapit kami sa pagbabago ng aming buhay. Hindi na kami simpleng mga survivor, kami ay mga mandirigma, handang baguhin ang aming realidad. At maniwala ka, dumating ang pagbabago. Ngayon, mayroon kami ng isang bagay na dating isang imposible na pangarap, isang sariling bahay. Paano namin ito nagawa? Paano kami nakalabas mula sa kalye at nakarating sa isang lugar ng katatagan at kapayapaan? Hindi madali ang aming paglalakbay at maraming beses naming naisip na sumuko. Ngunit ang bawat sakripisyo, bawat pagsusumikap at bawat pagkakamali ay naging mahalaga sa aming tagumpay. Sa video na ito, ibabahagi ko lahat. Kung paano kami nagsimula, mula sa wala, kung paano namin inipon ang bawat sentimo ng may pawis at luha, kung paano kami tinulungan ng sipag, tiyaga at pananampalataya na makamtan ang aming mga pangarap. Hindi lang ito kwento namin, ito rin ang kwento ng bawat isa na nakaramdam ng pagkawala ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagpatuloy at ginawang kwento ng tagumpay ang kanilang buhay. Kung ikaw ay nakaramdam na ang iyong mga pangarap ay malayo o ang laban ay masyadong matindi para sa iyo, ang video na ito ay para sa iyo. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Ang mahalaga ay malaman mong habang may buhay, may pag-asa. Mag-subscribe ka na sa aming channel, samahan kami sa aming paglalakbay at tandaan. Kung kaya namin, kaya mo rin. Nagsisimula ang kinabukasan ngayon. Una, ang simula ng lahat. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Umaga pa lang, ramdam ko na ang gutom sa sikmura. Tahimik ang paligid, maliban sa ingay ng mga sasakyan at ang unti-unting pagbagsak ng ulan. Nakaupo kami sa gilid ng iskinita sa ilalim ng lumang tolda na butas-butas. Sa tabi namin, may 2 kahon ng karton. Iyon ang tinutulugan namin. Isa para sa akin at sa asawa ko. At isa pa para sa mga anak naming maliit pa noon. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Pero alam ko kung kailan nagsimulang gumuho ang lahat. Noong nawalan ng trabaho ang asawa ko, sunod-sunod na ang naging problema. May sakit ang bunso namin, naubos ang ipon, naubos ang pasensya. Hanggang sa isang araw, pinalayas kami sa inuupahan naming kwarto. Wala kaming ibang mapuntahan. Ang mga kamag-anak namin, may kanya-kanyang problema rin. Ang mga dating kaibigan, tila biglang naglaho. Sa simula, nahihiya pa kaming umupo sa gilid ng kalsada, nakayuko palagi. Tinatakpan ang mukha kapag may dumaang kakilala. Pero habang lumilipas ang mga araw, natutunan na naming tanggapin. Wala kaming magagawa kundi magtiis. Sa gabi, kapag tulog na ang mga bata, ako at ang asawa ko ay nag-uusap, pabulong lang. Puro tanong ang umiikot sa utak namin. Paano na bukas? Saan tayo kukuha ng pagkain? Hanggang kailan tayo ganito? Naranasan naming maghapong walang laman ang tiyan. Naranasan naming magbantay ng karton habang bumabagyo, takot na baka tangayin ng tubig ang lahat ng gamit naming naiipon. Naranasan naming tumanggi sa mga tanong ng mga bata kung kailan kami magkakabahay ulit. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at gutom, hindi kami bumitaw. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat gabing malamig, pinanghahawakan namin ang isa't isa. Hindi ako bumitaw sa asawa ko, hindi siya bumitaw sa akin. At hindi namin kailanman binitiwan ang mga anak namin. Mahirap magsimula ng kwento na ganito. Pero dito talaga nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng kahon, sa gitna ng ulan,
sa panahon ng kawalan. Doon nagsimulang mabuo ang pangarap naming muling bumangon. Pangalawa, araw-araw na laban. Hindi ko makakalimutan ang mga umagang ginigising kami ng sikat ng araw sa mukha namin. Wala kaming kurtina, wala kaming bubong. Karton lang ang nagsisilbing proteksyon namin sa init, ulan at lamok. Bawat gising ay panibagong laban, panibagong pag-asa, kahit wala naman kaming kasiguraduhan kung saan kami kukuha ng makakain. Sa tuwing umuulan, basang-basa ang mga karton. Yung iba, tinatangay pa ng tubig baha. Hindi ko alam kung mas mahirap yung giniginaw kami sa gabi o yung gumigising kami na may putik na sa ilalim ng katawan namin. Madalas, nakayakap lang kami sa isa't isa para lang maibsan yung lamig. Yung anak ko, nilalagyan ko ng plastic sa likod para hindi siya mabasa habang natutulog. Minsan, isang pandesal lang ang pagkain namin sa buong araw. Nagpapalitan pa kami kung sino ang kakain sa umaga at sino sa hapon. Kahit tubig, iniinom naming maigi kasi baka hindi na kami makabili mamaya. May mga araw na wala talaga, wala. Titingin lang kami sa isa't isa at iiyak na lang. Hindi dahil mahina kami, kundi dahil pagod na, gutom, at hindi alam kung paano palalaban bukas. Habang ang ibang tao ay nagrereklamo sa traffic, kami ay naglalakad ng 1 oras para lang makarating sa palengke. Doon kami nagbabaka sakaling may magbigay ng tirang pagkain. Minsan, sinasaway pa kami. Tinatawag kaming salot, tinataboy na parang hayop. Pero tiniis namin lahat dahil sa isip namin, hindi ito ang katapusan ng kwento namin. Hindi kami susuko, may mga gabi na hindi ako makatulog. Hindi dahil sa ingay o sa lamok, kundi dahil iniisip ko kung paano ko mapapalitan ang karton na tinutulugan namin ng isang totoong higaan. Paano ko maibabalik sa anak ko ang karapatang maging bata? Yung hindi, iniisip kong may pagkain bukas o kung saan siya matutulog. Ang sakit makita siyang tahimik na umiiyak, pilit na nagpapakatatag para sa amin. Araw-araw, bitbit namin ang hiya, ang gutom at ang pangarap. At sa bawat araw na dumaraan, kahit unti-unti, natututo kaming lumaban. Hindi sa paraang malaki agad ang pagbabago, kundi sa paraang kahit masakit, bumabangon pa rin kami. Alam namin na may liwanag kahit sobrang dilim ng gabi. At habang walang nakakakita sa laban naming iyon, kami mismo ang nagsilbing ilaw ng isa't isa. Kahit isang pirasong tinapay, isang patak ng ulan, o isang ngiti ng anak ko, iyon ang nagsilbing gasolina namin sa araw-araw na laban. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami sumuko. Pangatlo, ang maliit na liwanag. No gitna ng lahat ng hirap, may isang araw na hindi ko talaga malilimutan. Umuulan noon. Wala kaming tulog at halos wala na rin kaming makain. Nakaupo lang kami sa gilid ng overpass, nakasilong sa isang sirang trapal, basang-basa ang karton na higaan namin. Niyakap ko ang mga anak ko habang nanginginig sila sa lamig. Tahimik lang kaming lahat at sa loob-loob ko, iniisip ko na baka hindi na kami makabangon. Baka hanggang dito na lang talaga. Pero bigla, isang babae ang lumapit. Hindi ko siya kilala. Nakapayong siya at sa kamay niya may hawak siyang puting supot. Umupo siya saglit sa tabi namin at ngumiti. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagturo, hindi siya humusga, basta iniabot niya lang ang supot. Sa loob nun, may 2 tinapay, isang lata ng sardinas, at isang maliit na bote ng tubig. Para sa iba, maliit lang yon. Pero para sa amin, nung oras na yon, parang langit na bumaba sa lupa. Hindi ko napigilang maiyak. Hindi dahil sa tinapay o sardinas, kundi dahil may isang taong hindi namin kilala na nagpakita ng malasakit. Yun ang unang beses na naramdaman kong may pag-asa pa pala, na kahit gaano kakabigat ang dinadala mo, may mga taong handang tumulong, kahit saglit lang, kahit sandali lang. Pagkatapos nun, sinimulan kong maniwala ulit. Kinabukasan, kahit pagod, lumakad ako sa palengke, nagtanong kung may kailangan ng tagalinis ng kargador ng kahit anong trabaho. Hindi ako pinansin nung una, pero dahil sa liwanag na yon, sa maliit na liwanag na pinakita ng babae, hindi na ako umatras, hindi na ako sumuko, at doon nagsimulang magbago ang lahat. Pang-4, ang unang trabaho. Wala kaming tulog noon, palaging gising, palaging alerto.
Hindi dahil may ginagawa kami, kundi dahil takot kami na baka sa kalagitnaan ng gabi may biglang dumating at palayasin kami. Ang buhay sa karton ay hindi lang mahirap, kundi nakakakaba, nakakatakot, nakakahiya. Isang araw, habang naglalakad ako sa gilid ng palengke, may nakita akong karatula sa isang maliit na karinderya. Nakasulat, kailangan ng tagahugas ng plato. Hindi ako sigurado noon kung kaya ko, pero tumibok ng mabilis ang puso ko. Parang sinasabi ng loob ko, subukan mo na, baka ito na ang simula. Lumapit ako sa may-ari. Basa pa ang tsinelas ko. Amoy araw ako, amoy kalye. Pero hindi ako umatras. Sabi ko, ate, pwede po bang ako na lang? Kahit subukan niyo lang ako ngayon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, parang nagdadalawang isip siya. Pero sa huli, ngumiti siya ng kaunti at sinabi, sige, mag-umpisa ka bukas. Hindi ko alam kung anong klaseng saya ang naramdaman ko noon. Hindi ito malaking trabaho. Wala ngang kontrata, walang kasiguruhan. Pero para sa akin, iyon na ang unang hakbang. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naghanap ako ng malinis na damit, yung kahit papaano ay maayos tingnan. Kumain kami ng kanin at asin. Tapos, naglakad na ako papunta sa karinderya. Ang mga unang linggo ay sobrang hirap. Halos hindi ko maramdaman ang kamay ko sa dami ng hugasin. May mantika, may kaning sunog, may amoy na hindi maalis kahit ilang hugas. Pero tiniis ko lahat. Hindi ako nagreklamo. Bawat platong nahuhugasan ko, parang iyong hakbang palapit sa pangarap naming bahay. Minsan, iniisip ko na sana mas madali. Pero tuwing naiisip ko ang mga anak ko na natutulog sa malamig na semento, bumabalik ang lakas ko. Tuwing uuwi ako at may maiabot man lang na tinapay o kanin, kitang-kita ko sa mga mata nila ang pag-asa. At doon ko naintindihan, hindi ito basta trabaho lang, ito ang simula ng pagbabago. Habang patuloy akong nagtratrabaho, napansin ng may-ari ang sipag ko. Isang araw, binigyan niya ako ng dagdag na gawain. Tagakuha ng order, minsan tagluto. Hindi ko alam, pero dahan-dahan, parang may bumubuo na ulit sa pagkatao ko. Dati akong wala. Pero ngayon, may silbi ako. May halaga. At kahit pagod ako sa katawan, buo ako sa loob. Dahil alam kong ito na ang umpisa. Hindi pa ito tagumpay, pero ito na ang direksyon papunta roon. Pang-5, pagpapakatatag para sa pamilya. May mga gabing wala kaming kinakain. Hindi dahil sa ayaw namin, kundi dahil wala talaga. Nakaupo kaming 5 sa ilalim ng tulay, magkakatabi, magkayakap para hindi ginawin. Madalas akong magkunwaring busog para lang ibigay ko yung maliit na piraso ng tinapay sa mga anak ko. Isang basang karton ang nagsisilbing sahig namin at isa pang piraso ang nilalagay ko sa ibabaw nila para kahit paano ay may proteksyon sila sa lamig ng gabi. Sa bawat pag-iyak nila, lalo akong nasasaktan. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng magpatalo sa kahirapan. Dahil kung ako mismo ay bibitaw, paano na sila? Sa bawat araw na lumilipas, sinasabi ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, kahit ilang ulit pa akong madapa, babangon at babangon ako. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil kailangan ako ng pamilya ko. May mga pagkakataong nakikita ko sa mga mata ng mga anak ko, ang takot. Takot na baka bukas, wala na naman kaming makain. Takot na baka ulanin na naman kami habang natutulog. Kaya kahit pagod na ako, kahit masakit na ang katawan ko sa kakahanap ng mapagkakakitaan, pinipilit kong ngumiti sa harap nila. Pinapakita ko na kaya ko. Kahit sa loob-loob ko ay durog na ako. Dahil naniniwala ako, ang tatay o nanay na matatag sa harap ng anak ay nagbibigay ng lakas na mahirap pantayan. Isang araw, habang nasa gilid kami ng kalsada, tinanong ako ng bunso ko, "Tay, magkakaroon din ba tayo ng totoong bahay?" Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Pero ngumiti ako at sinabing, "Oo anak, hindi ngayon, pero darating tayo doon, basta magkasama tayo." Sa sagot na yon, nakita ko ang liwanag sa mata niya. Para bang naniwala siya at sa paniniwala niya, muling nabuhay ang lakas ko. Hindi madaling magpakatatag para sa pamilya, lalo na kung araw-araw mong kinakalaban ng gutom, lamig at takot sa kinabukasan.
Pero ang bawat ngiti ng anak ko, ang bawat yakap ng asawa kong kahit pagod na rin, ay patuloy na naniniwala sa akin. Yun ang bumubuhay sa loob ko. Yun ang nagpapalakas sa tuwing gusto ko nang sumuko. At sa mga nanonood nito ngayon, gusto ko lang sabihin hindi madali, pero posible. Kung para sa pamilya kahit gaano pa kahirap kakayanin. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi lang lugar, kundi yung mga taong kahit anong mangyari ay nananatiling magkasama. At kapag magkasama kayong lumalaban, kahit sa karton lang kayo natutulog ngayon, darating din ang araw na gigising kayo sa sarili, ninyong bahay, punong-puno ng pagmamahal, tagumpay at pag-asa. Pang-anim, ang maliit na silid. Pagkatapos ng mahigit 1 taon na pagtira sa ilalim ng tulay, kung saan karton ang aming higaan at plastik ang aming bubong, dumating ang isang araw na hindi namin makakalimutan habang buhay. Isang hapon, habang pawisan akong naglalako ng yosi at candy sa kanto, lumapit sa akin ang isang matandang babae na madalas naming nakikitang naglilinis sa simbahan. May dala siyang papel na may sulat. Akala ko kung ano, pero bigla niyang sinabi, "May alam akong paupahan. Maliit lang, pero may pinto. Baka gusto niyong tignan." Hindi ko agad pinaniwalaan. Sa dami ng beses na umasa kami sa mga salitang may tulong, natuto na akong huwag masyadong maniwala. Pero nang makauwi ako sa karton naming tahanan at ikinuwento ko ito sa asawa ko, nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Pag-asa. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta sa lugar na sinasabi ng matanda. Sa bawat hakbang, hindi ko alam kung magugustuhan ko ang makikita ko o masisira lang ang loob naming dalawa. Pagdating namin sa paupahan, tumambad sa amin ang isang kwarto. Walang pintura, sira ang isang bintana at amoy amag ang loob, pero may dingding, may bubong, may pintuang pwedeng isara. Para sa iba, baka isa lang itong lumang silid, pero para sa amin, para na itong palasyo. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Hindi kami nagsalita, pero sabay kaming ngumiti. Napaluha siya at ako, kahit pilit kong pinipigilan, hindi ko rin napigilang mapaiyak. Kasi sa wakas, pagkatapos ng lahat ng hirap, meron kaming espasyong matatawag na amin. Walang karton, walang ulan sa gabi, walang takot na baka biglang paalisin. Nung araw ng lipat namin, dala lang namin ang isang lumang banig, 2 plastic bag ng damit at isang lumang palanggana. Pero parang may dalang isang buong mundo ng pangarap. Habang inaayos ko ang banig, sa sahig, narinig ko ang anak kong babae na pabulong na nagsabi, "Papa, may pinto na po tayo." Napayuko ako, kinagat ang labi ko at tumangulang. Hindi ko kayang sumagot, baka marinig niya ang panginginig ng boses ko. Kinagabihan, wala kaming ilaw kaya kandila lang ang gamit namin. Nagsama-sama kami sa iisang banig, nagyakapan at bago matulog, nagdasal kaming lahat. Walang pagkain na masarap, walang kama, walang electric fan, pero may kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog kaming may bubong sa ibabaw namin at pintuang nakasara. Doon sa maliit na silid na iyon, nagsimula ang pagbabago. Hindi iyon ang pinakakomportabling lugar sa mundo, pero iyon ang naging unang hakbang namin patungo sa buhay na ipinagdarasal namin araw-araw. At habang nakahiga ako sa sahig, sa ilalim ng liwanag ng maliit na kandila, sinabi ko sa sarili ko, hindi na kami babalik sa karton, hindi na kami babalik sa dati. Pang-7, pag-iipon ng porsyento sa kita. Nagsimula kami mula sa wala. Kung titignan mo kami noong mga unang taon, wala kaming matatawag na sarili naming bahay. Hindi namin alam kung saan kami titira sa susunod na araw. Pero may isang bagay na nagsimula kaming matutunan at iyon ay ang kahalagahan ng pag-iipon kahit na maliit na porsyento lang ng aming kita. Madalas, isang araw na kita lang ang naiiwan para sa amin. Kung 3 piso lang ang kita, minsan 3 piso lang din ang natitira pagkatapos bayaran ang mga pangunahing pangangailangan. Pero tiniyak namin na bawat piso ay may layunin. Hindi namin iniisip na kailangan ko pang magpuno ng kung anong bagay, kundi pera ito at ang bawat sentimo ay magiging pundasyon ng aming hinaharap. Minsan, mahirap, lalo na kapag may mga pagkakataong mas malaki pa ang gastos kaysa sa kinikita. Pero natutunan naming magtiis.
Kung ang iba ay naggagala o bibili ng mga hindi naman kinakailangan, kami ay nagsimula ng habit na magtipid. Hindi kami bumili ng mga gamit na wala sa budget, hindi kami nag-aksaya sa mga bagay na madali namang palitan. Lahat ng gastusin ay naisin lang kapag talagang kinakailangan at lahat ng natirang pera, kahit na maliit lang, ay isinusumpa naming magiging porsyento ng aming tagumpay. Isang halimbawa na lagi naming naaalala ay nang magsimula kami ng maliit na negosyo. Nagbenta kami ng mga produkto at sa mga unang buwan, halos ang lahat ng kinikita namin ay napupunta lang para sa mga gastos. Ngunit kahit gaano kaliit, hindi kami tumigil. Kaya namin pinilit mag-ipon kahit 1% lang ng kita sa bawat araw. Kung ang kita namin sa isang linggo ay 100 pesos, nagtago kami ng kahit 5 pesos. Ang 5 pesos na ito, nung una, tila napakaliit. Pero habang tumatagal, naging parte na siya ng isang mas malaking plano. Ang pinakamahalagang aral na natutunan namin ay hindi tungkol sa halaga ng pera sa simula, kundi ang tungkol sa disiplina. Kung kaya mong magsimula sa maliit, tiyak, dadating ang araw na magmimistulang malaki ang nakatabi mong pera. Kaya, kahit gaano kaliit ang iyong kita, laging maglaan ng isang bahagi para sa hinaharap. Hindi mo malalaman kung kailan ito magiging malaki, pero sa bawat hakbang, sa bawat porsyento, nagiging mas matatag ka at sa mga oras na kami ay nakadama ng pagod at gusto ng sumuko, palaging naaalala namin ang mga maliliit na tagumpay na unti-unting natamo sa bawat tipid. Habang ang ibang tao ay naglalabas ng pera sa mga walang kabuluhang bagay, kami ay nagtipon ng kahit kaunting halaga para sa aming pangarap na bahay. Ito ang naging pundasyon ng aming lakas. Kahit na ang iba ay hindi nakakita sa aming mga pagsusumikap, kami ay alam na may direksyon ang bawat hakbang. Hindi kami nagmadali, hindi kami nagkulang sa pagpaplano. Hindi kami basta nag-ipon para magtago ng pera, kundi nag-ipon para sa aming mga pangarap, para sa mga pagkakataon na magbabalik sa amin sa tamang lugar. At ngayon, nang makita namin ang sarili naming bahay, alam namin na ang bawat porsyento na aming itinabi ay may napakalaking kahulugan. Hindi ito basta pera. Ito ay ang simbolo ng lahat ng sakripisyo at pagsusumikap. Ito ang simbolo ng lahat ng mga araw na nagtulungan kami, hindi para magmadali, kundi para sa isang layunin na mas mataas kaysa sa anumang pansamantalang kaligayahan. Pangwalo, ang negosyong maliit na lumago. Noong simula, ang lahat ay tila isang laban na walang katapusan. Wala silang gaanong pera, halos wala, pero ang matinding pangarap na baguhin ang kanilang kalagayan ay nagtulak sa kanila upang magpatuloy. Ang ideya na magtayo ng isang maliit na negosyo ay sumulpot nang ang pangangailangan ay naging mas matindi kaysa sa takot. Matapos ang mga buwan ng pamumuhay sa mga kalye at pag-survive sa isang improvised na kanto, alam niyang para mabago ang kanilang buhay, kailangan niyang magsimula mula sa wala at subukan ang mga bagong bagay. Ang pagbebenta ng mga pagkaing lutong, bahay sa kalsada ang unang hakbang. Ginamit niya ang natira niyang pera upang bumili ng mga simpleng sangkap, bigas, itlog at sardinas. Wala nang luho, tanging ang pinaka-basic pero sapat upang makapagsimula. Sa simula, nahirapan siyang magbenta ng sapat para mapunduhan ang araw-araw na gastusin. Pero hindi siya sumuko. Sa bawat pagkain na naibenta, sa bawat ngiti ng customer, nararamdaman niyang nasa tamang landas siya. Bawat sentimos na kinikita, niya ay paalala na ang laban ay may halaga. May mga araw na hindi niya naibenta lahat, pero hindi ito naging dahilan upang mawalan ng pag-asa. Inisip niya ito bilang pagkakataon na matuto. Bawat pagkakamali, bawat pagsubok, ginamit niya bilang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Nang isang customer ang magbigay ng papuri sa pagkain niyang simple pero masarap, mas lalo siyang nahikayat na magpatuloy. Alam niyang hindi siya nagbebenta lang ng pagkain, nagbebenta siya ng pag-asa. Nag-aalok siya ng isang bahagi ng kanyang kwento sa bawat pinggan na ibinibigay. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umayos ang kalagayan. Ang mga customer ay bumabalik at siya ay nagsimulang makilala. Hindi siya marunong magnegosyo sa simula,
pero natutunan niya ito sa pamamagitan ng practice, ng mga pagkakamali at ng sipag. Ang dating maliit na pagbebenta ng bigas at sardinas ay nagsimulang lumago. Nagsimulang siyang bumili ng mas maraming sangkap, mag-alok ng mas maraming pagkain at maglingkod ng mas maraming tao. Nagrenta siya ng maliit na pwesto at kalaunan ng isang improvised na tindahan at sa mga hakbang na ito, ang kita niya ay lumago. Hindi ito kalakihan pero sapat na upang magsimulang maniwala na siya ay nasa tamang daan. Mahirap pa rin, mahahabang, gabi pa rin pero nagsimula ng magbunga ang lahat ng pagsusumikap. Naalala niya ang mga araw na ang tanging mayroon siya ay isang maliit na pwesto sa kalsada, ilang lakas ng loob, at isang matinding pangarap na mabago ang buhay. Ngayon, nakikita niya ang mga bunga ng kanyang pagod. Isang negosyo na, kahit maliit, ay may potensyal na lumago pa. Ipinagmamalaki niya ang bawat tagumpay, bawat hakbang na nagdadala sa kanya patungo sa mas malaking layunin. Ngunit ang pinakaimportante para sa kanya ay ang pakiramdam na nagbabago ang kanyang buhay. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, pero ngayon ay nagtatayo siya ng isang matibay na pundasyon, isang bagay na magbibigay ng mas magandang bukas para sa kanyang pamilya. Ang maliit na negosyo na nagsimula sa pagbebenta ng pagkain ay nagsimula ng magbigay sa kanya ng pagkakataon na mangarap ng mas malaki. Ang sariling bahay, ang seguridad, ang pagkakataon na magbigay ng mas maginhawang buhay para sa kanyang mga anak. At habang tinitingnan niya ang nakaraan, alam niyang lahat ng ito ay naging posible dahil hindi siya sumuko. Kahit na sa mga oras na pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, nagpatuloy siya. Bawat pagbebenta, bawat hakbang ay isang tagumpay na nagdala sa kanya sa kinaroroonan niya ngayon. Ngayon, alam niyang wala ng hadlang sa kung ano ang maaari niyang makamtan. Ang paglalakbay ng pagsusumikap na ito ay hindi madali, pero pinatunayan niya sa kanyang sarili na, sa determinasyon, anumang maliit na negosyo ay pwedeng magtagumpay at magbunga. Mula sa wala, nagawa niyang makamit ang isang malaking tagumpay at higit pa riyan, nagawa niyang baguhin hindi lang ang kanyang buhay, kundi ang buhay ng kanyang pamilya. Ngayon, nais niyang malaman ng iba na posible rin nilang magawa ito. Hindi mahalaga kung saan sila nagsimula. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang mayroon sila sa simula. Ang mahalaga ay magsimula, maniwala na may pagbabago at hindi sumuko. Pangwalo, ang araw ng paglipat. Ang araw na sa wakas ay nakalipat kami mula sa karton, ang araw na akala namin ay napakalayo, ay dumating ng bigla. Hindi ito madali, hindi ito mabilis. Pero ang pakiramdam ng pagkuha ng aming mga gamit at alam na papunta na kami sa aming bagong bahay ay isang bagay na hindi masukat. Naalala ko pa ang amoy ng hangin, ang pakiramdam ng ginhawa, ng pagiging magaan, parang sa wakas ay nakakahinga kami ng walang takot. Ang tunog ng mga maleta na binubuhat, ang ingay ng truck at sa likod, ang mga tawa ng mga bata, tawa na halu-halong luha, isang luha na puno ng kaligayahan at pasasalamat sabay. Nang sa wakas ay inilabas namin ang aming mga gamit mula sa lugar na iyon, na naging aming tahanan ng matagal na panahon. Parang may isang bagay na nabasag sa loob ko. Hindi ko alam kung ito ba ang sakit ng mga pinagdaanan namin o ang kasiyahan ng wakas ay makakalabas na kami sa lugar na iyon. Pero naramdaman ko na parang ang bigat ng mundo ay inalis mula sa mga balikat ko. Ang lugar na iyon na naging tahanan namin kahit sa ilalim ng hirap, ay naiwan na namin. At nang makita namin ang bagong bahay, isang maliit na espasyo pero amin, isang bahay na bunga ng aming pagsusumikap, sakripisyo at pag-asa. Parang lahat ng pagod ay naging sulit. At nang makarating kami sa bagong bahay, parang bumagal ang oras. Ang tunog ng pinto na umaalog ng una itong buksan, ang mga anak na tumatakbo para mag-eksperimento sa mga kwartong walang gamit, ang mga puting pader at walang kasangkapan. Parang isang pelikula na dumaan sa aking mga mata. Inilagay namin ang aming unang pagkain sa sahig sa gitna ng sala na parang ito na ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Kasi, sa totoo lang, iyon na yon. Hindi na kami kailangan ng iba pang bagay sa mga oras na yon. Nasa bahay na kami. Naalala ko ang mga mata ng mga bata, ang kanilang mga mata na kumikislap,
Hindi nila matanggap na nandun kami. Sanay na silang matulog ng magkakasama sa papel. Kaya nagulat sila sa ideya ng pagkakaroon ng kama, kutsyon, at bintana na hindi pa papasok ang malamig na hangin. Hindi na nila kailangang mag-alala sa bukas, sa kung anong kakainin nila o kung magiging ligtas sila. Nasa bahay na kami, sa wakas, at sa mga sandaling iyon, sa kabila ng pagod, pawis, mabigat na trabaho at walang katapusang laban, pakiramdam ko'y invincible kami. Naalala ko pa ang pagtingin ko sa langit at magpasalamat. Magpasalamat sa bawat luha na naipadama, sa bawat malamlam na gabi, sa bawat hirap na pinagdadaanan. Dahil kung hindi dahil sa mga iyon, hindi kami makarating sa puntong ito. Ang bahay namin ay hindi lang itinayo ng mga brick at simento, kundi ng bawat pagsusumikap, bawat sakripisyo, at bawat sandali ng sakit na pinili naming gawing lakas. Hindi lang siya isang bahay, isa siyang tagumpay, isa siyang patunay na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, palaging may pagkakataon. At gusto kong malaman ng buong mundo na kahit sino pa man na dumadaan sa hirap, na kahit sino pa man na nasa laban, ay may pagkakataon ding makarating sa kanilang araw ng tagumpay. Na sa huli, palaging sulit magpursige. Kami ay lumabas mula sa isang bahay na gawa sa karton at ngayon ay maipagmamalaki naming sabihin, mayroon na kaming tahanan. Pangwalo, ang mensahe para sa iba. Kahit na gaano kabigat ang mga pagsubok, may mga pagkakataon na makikita mo ang liwanag sa dulo ng madilim na tunnel. Noong una, akala ko wala na akong pupuntahan. Para bang ang bawat araw ay isang pagsubok, isang laban na hindi ko alam kung paano tatapusin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman ko na kailangan kong lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas magandang bukas, kahit na wala kaming tiyak na alam kung paano kami makakaahon. Nais ko sanang iparating sa inyo na hindi kayang gawin ang lahat ng ito mag-isa. Sa kabila ng mga hirap, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagtulong at pagkakaroon ng tiwala sa bawat isa. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Kung kaya namin magtagumpay mula sa buhay sa karton, kaya rin ninyong makuha ang mga pangarap nyo. Bawat maliliit na hakbang ay may kabuntot na tagumpay. Hindi kailangan ng malaking halaga o mabilis na tagumpay, ang kailangan ay tiyaga at lakas ng loob. Huwag mawalan ng pag-asa, hindi ka nag-iisa, walang madaling daan patungo sa tagumpay. Maraming pagsubok na magsasabi sa iyo na tumigil ka na, pero sa mga pagkakataong iyon, doon mo matutuklasan kung gaano kalakas ang puso mo. Lahat tayo ay may pag-asa, may pagkakataon, at may kakayahang magbago. Kung minsan, sa pinakamadilim na panahon ng buhay, doon natin nakikita ang ating tunay na lakas. Ang aking mensahe ay simple. Hindi kailanman tapos ang laban. Laban lang, kahit paminsan ay pakiramdam mo ay gumuho na ang lahat. Bawat pagsubok ay may dahilan. Ang bawat sakripisyo ay may katumbas na tagumpay. At sa lahat ng mga tao na ngayon ay nakakaranas ng hirap, nais kong sabihin, may liwanag pagkatapos ng dilim. Tiwala lang at lakasan mo ang loob mo. Hindi mo alam, baka sa susunod na linggo o buwan, magbago ang buhay mo nang hindi mo inaasahan. Isang hakbang lang ang layo mo mula sa pagbabago. Basta't patuloy lang, walang pagsuko. Dahil ang pinakamalaking tagumpay ay hindi sa pagkakaroon ng maraming bagay, kundi sa pagkakaroon ng lakas na magpatuloy kahit na ang lahat ay tila nawawala. Kaya mo yan. Hindi mo na kailangang gawin ito mag-isa dahil ako at marami pang iba ay nariyan para sa iyo. Hanggang sa huling patak ng pag-asa, dapat magpatuloy ang laban. Kung nakarelate ka sa aming kwento ng pagbangon at laban, tandaan, hindi mahalaga kung gaano kahirap ang buhay, palaging may pagkakataon para magsimula muli. Kung kami kaya mo rin. Kaya't mag-subscribe ka na sa aming channel at samahan kami sa aming paglalakbay. At sa mga komento, nais naming malaman, ano ang pinakamalaking hamon na nalampasan mo sa iyong buhay? Ibahagi ang iyong kwento sa amin, magtulungan tayong magtagumpay,